mo si Jesus Christ paano bumaba. At makikita natin ang lahat ng mga anghel. No? Kasi sa pagdating ni Jesus Christ, kasama niya lahat ng mga anghel. Walang matitira sa langit, ang God the Father lang ang naghihintay. Lahat ng mga anghel. Tapos si Jesus, siya mismo ang hihihip ng trumpeta. Kasi si Jesus ang magbuhay sa mga patay. No? Kaya nga, tinig ng arkanghel, tinig ng Diyos, trumpeta ang kanyang gagamitin, mabubuhay lahat ng mga patay, yung maliligtas lang. Ang hindi maliligtas, hindi muna sila mabubuhay hanggang matapos ang 1,000 taon. Ipagitan. Ang mga buhay na masama, mamatay yon sa pagdating ni Jesus Christ. Ang mga patay na masama, hindi mabubuhay. At ang mga maliligtas na patay, bubuhayin. At yung mga buhay na naghihintay sa Panginoon, sama-sama tayo dadamitan ng Panginoon sa huling tunog ng trompeta. Bibihisan na tayo ng walang kasiraan. No? At sa huling tunog ng pakakak, yung mga patay, at yung mga buhay, saka na sila yung immortality. Ibibihis ng Diyos ang katawan na wala ng kamatayan. And what a wonderful day that will be. Kaya nga inuulit ko ito kasi sayang ang mensaheng ito kung hindi ko uulitin. Napakalagang mensahe at kailangan kong ididiin ang importanteng mga bagay na aking kailangan. So inyo nang sa 2 river, sana hindi ninyo makalimutan. Ang unang river, ito yung Mari, representing literal Israel. Ang ikalawang river ay ang Mara, representing spiritual Israel. Pareho pong nagbigay ang Panginoon ng mensahe sa kanyang 2 Israel. At ang mensahe sa Kadson, ang beginning of the judgment sa literal Israel, at kapag matapos sa 1844, beginning naman ng judgment sa kanyang ikalawang Israel. So sana nakukuha ninyo ang paliwanag, at bawat itong yung vision na magkakaiba, yung Mari, Kadson at Mara, each of this vision has a specific and distinct timeline. Ang Mari, provisionary ito sa Israel na literal. 70 weeks ang taning ng Panginoon. At sa 70 weeks darating si Jesus Christ, at kung hindi nila aayusin ang kanilang relasyon sa Panginoon, close of provision sa Israel as a nation. Pero sa individual, nangangaral pa ang mga alagad, no? Mapapansin niyo as a nation 'yon. At sa ikalawa, yung Kadson, ito yung timeline niya, 2,300 days. Magpasimula sa Mari at matatapos magpasimula naman ang Mara. No? The beginning of Mara ay 1844, no? Kaya yun yung scope sa Kadson. Kadson 2,300 days prophecy, beginning of the judgment sa Mara. No? Sabi niya dito. Ang Mara naman, kapag magdeklara naman ang Amerika ng Sandilo, ito naman yung scope ng time niya. Prophetic time ng Mari. 1,235 days, mapalad siya. Kasi ito yung how the Mari finish the judgment, no? Ito yung katapusan, kailan matatapos ang judgment sa Mara. So sana inyong naintindihan, at kapag titingnan ninyo itong Mari, Kadson at Mara, ito po yung larawan ng tatlo. Pero itong persecution sa medieval time, mauulit ito sa vision sa Mara. Kung ito symbolical, ito magiging literal. Kasi ang vision sa Daniel from symbolic to literal. Yun yung format ng aklat ng Daniel. So, ito in the future ating pag-aralan. Mayroong kaibigan ako sa Japan, nagbigay ng diagram na ang paano magpasimula ang 1,260 days. No? Kasama na nating pag-aralan ang Armageddon War doon sa Revelation. Pero hindi ko na ito matatalakay ngayon. Mas komplikado pag ipapaliwanag ko ito sa ngayon. Hindi kailangan kapag ipapaliwanag ko ang larawang ito, kasama kong isama ang Revelation 16 at Revelation 17 upang magiging malinaw sa inyo. No? Bilang panghuli, gusto kong ipapaliwanag sa inyo ito sa sulat ni Lindsay White. As the message of Christ's first advent announced the kingdom, so the message of the second advent announced the kingdom of glory. The second message, like the first, based on prophecies. Mapapansin ninyo, and the word of angel to Daniel relating to the last days were to be understood in the time of the end. Ang binabanggit niya, Daniel 12.
Ito, ang prophecy sa unang pagdating ni Jesus Christ na Kingdom of Grace, nasabi dito, paano ba siya darating? Sa pamamagitan ng isang dalaga na maglilihi. No, mapapansin niyo, kaya binabanggit ko sa inyo noon, nang dumating si Jesus Christ sa unang pagkakataon, 5 lang ang handa. Sa iloob ng iglesia, 2, si Simeon at si Hannah. Sila lang yung nag-aral sa prophecy. Pangalawa, ang 3 wise man. Nag-aral sila sa bituin. Pinag-aralan nila sa Bilang 24:17. Tinatawag po si Jesus na the star of cielo. Pinag-aralan nila saan lalabas ang star, ang detalye ng pag-aaral sa sulat ng mga propeta, no? Sa sulat ni at sa awit at nasusumpungan nila, nalaman nila. Saan si Jesus ipapanganak? Sa Bethlehem, sa Ephrata. Isang maliit na bayan, pero mula sa Bethlehem lalabas ang isang pinuno na ang kanyang pinanggalingan mula sa nang walang hanggan. No? From everlasting ang kanyang beginning. No? Kaya nga, nakasulat paano, saan, at kailan. Nakasulat sa prophecy ni Daniel, kailan. No? Pagkatapos maitayo ang templo 62 weeks unto the Messiah the Prince. Ibabaptize si Jesus ni John the Baptist. No? Kailan yun? 27 AD, the baptism of Jesus. At in the middle of the week, yung 70 weeks, sa kalagitnaan ng linggo, the Messiah shall be cut off. Namatay siya sa 31 AD according to the prophecy. No? Chapter 9 po yun ng Daniel. Ang second coming, the kingdom of glory, according din sa prophecy. Saan natin mababasa? Daniel 12. Kaya nga, ang 9, first coming, Daniel 12, second coming. Pero, yung 1,335 days, ipoproclaim ng Ama anong araw at anong oras si Jesus darating. No? Sa prophecy, but like the stars, sa sulat ni Ellen G. White sa Desire of Ages 31:32, but like the stars in the vast circuit of their appointed path, God's purposes no haste and no delay. Ang panahon na itinakda ng Panginoon, hindi siya nagmamadali, hindi din siya magtatagal. Kaya nga sabi sa sulat ni Apostol Pablo, when the fullness of time has come, God sent forth His Son. Mayroong panahon sa prophecy, kaya nga pinag-aralan natin ang 6,000 years. No? Sa Exodus 30, sabi niya dito, si Abraham, mayroong prophecy kay Abraham, sabi ng pangako ng Panginoon kay Abraham, sabi niya, ang lupaing ito magiging iyo at sa iyong binhi, pero loobin ko na sila ay magiging alipin sa Israel for 400 years at pagkatapos nilang malipin sa 400 years, pag makumpleto na, palalayain ko sila. So sabi ni Ellen G. White, on the self-same day appointed at that divine promise, it came to pass, and all the hosts of the Lord went out from the land of Egypt. So in heaven's council, the hour of His coming, no? The hour for the coming of Christ has been determined. When the great clock of time pointed of that hour, Jesus was born in Bethlehem. Kung paano ang katuparan sa hula, kung paano siya ipinanganak, paano siya dumating sa unang pagkakataon, mayroon din pong prophecy tungkol sa kanyang second coming. Ang second coming, bago natin siya salubungin, mayroon po munang time of trouble. Mayroon po munang proclamation ng sandilo, at pagkatapos sa proclamation ng sandilo ay ang second coming of Christ. At salubungin natin siya. Ganito po ang larawan, no? Jesus Christ will come at the darkest period of history. Mayroon pong persecution na mangyayari sa kanyang bayan dahil ito po ang magdedetermine kung saan tayo tatayo. Ito po yung tinatawag na judgment to the living, no? Na magdesisyon kung saan ang kanilang pipiliin, batas ng hayop o batas ng tao. Sana sa gabing ito inyong natutunghayan, at bukas lilipat tayo sa East Island of Patmos. Panibagong senaryo ang ating pag-aralan, at sana ang senaryo natin ngayon nagiging malinaw sa inyo. Paano ninyo salubungin ating Panginoon? Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat, Amang Banal, sa inyong pangunguna, sa inyong gabay na sa gabing ito. Natapos namin ang mensahe ninyo sa 2 ilog, ang ilog Yulay at ang ilog Hidikil. Nawa, Panginoon, magiging
makakatulong ito sa mga kapatid namin na naghahanda. At kahit sa hindi namin kapatid na nag-aaral sa prophecy, naway gagabayan ninyo silang lahat na kaming lahat makakasalubong na magkakasama sa huling kapanahonan. Salamat sa inyong liwanag, salamat sa inyong mensahe na aming natunghayan ngayong gabi. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.